Magandang araw po sa lahat. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ikaw ba'y mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam kung sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Sa salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaalaman natin ay nadaragdagan sa araw-araw nating napapakinggan. Di lang yan dito ay may kasiyahan, kalungkutan ay iyong malilimutan. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, ay sumasasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan at sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, ay sumasasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan at sigurado, pangako. iRadio mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Marami ang nakaabang, di ba nag-uumpisa? Kasiyahan ay talagang nakakamangha. Ang lahat ay masaya kapag nagkita-kita, kapatid ang turingan sa bawat isa. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, ay sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, ay sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. Sa iRadio marami kang matututunan, salita ng Diyos tiyak mo malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian, maging sa mga pastor na nagagandahan. Araw-araw dito ay may kaganapan, lagi lang happy at walang iyakan. Minsan ay meron ding mga asaran, ang lahat ay game makipagkulitan. Mga host, aba hindi magpapakabog, Mamshi ang nag-iisang machong host. Siyempre si Mamshi na palaging pretty, dahil ang tawan niya ay talagang nakaka-energy. Meron pa si Doc SP na very bright, balitaktakan niya ay talagang mapapa-alright. Lahat ng yan dito lamang matatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. Dito lang yan sa iRadio, ay sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, ay sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. iRadio, ay sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, ay sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. 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 Oh, yeah. Salamat. Good morning, guys. Good morning, Metro Manila at buong Pilipinas, buong mundo. Good morning sa inyong lahat. Welcome po sa iRadio. It's Wednesday, Thursday naman dyan sa inyo.
April 8, 2026 of the Lord, the day of the Lord Jesus Christ. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. And yung mga nagbe-breakfast na, o hindi na nagbe-breakfast dahil sa mahal ang bilihin, ay Magugutom na. Wag naman. oh, yung mga kumakain ng 3 beses sa isang araw, siguro 2 na lang o Ganun pa rin sa kung sanay. kalahati na lang siguro. Naku, kaya Kung sanay, di go, go, go. yeah, tonight makakasama po natin Pastor Sammy Ambo. Siyempre, lagi naman yan nandyan. Oo. Ako muna ngayon dito, Pastor Ambo, kasi magtutok ka, overpagod ka na. Ma-over ano siya. Bukas ikaw uli, kala mo Isang araw ka lang excuse. Ano. Ginanahan lang si... Ikaw muna. Actually, kaya siya nag-ano ngayon dahil napapasikat niya yung kanyang... Siyempre, di ba? Mayroon ang ano ba? Paru-parumbo. Paru-paro G. Bukid paru-paro. Binili po niya sa children's section. Sa ano ako bumibili ngayon ng mga damit? Sa junior section. Kasi mahal ang bilihin kaya sa sa junior section na siya Sa junior bumibili. section ako, mas mura. Tapos kinuha ko yung mas malaking size. Siguro yung polo ni Matmat kakasa sa'yo. No? Maari na. Pwede na kayo magpalit ng damit. Kaya walang makaka-arbor ng damit mo Oo. Dahil Ay, hindi. sino ang ano Yung dyan? mga malalaking damit. Marami ako maluluwag na damit. Diba? Andyan ilalagay ko sa ano yan. Doon sa box. The box. Ayan, sa box. Susunod. Susunod. Ayan. Bukas yan Hindi pa. Yung isa lang muna. meron na siyang ipapadala na naman Doon naman sa ating, yung mga hindi ko nadala noon. Tapos yung na mga na-mine noon, nandun sa box na ipapadala ko susunod. Ayan. hindi ba nasama yun? Hindi. Kasi Kasi meron pang may dahil bigay ka wala kay nga Sister siya Oyi, di ba? Oo, yung iba na pasama kay Sister Oyi. Sa Kasi hindi naman cross-culture. sila Supposed to be natuloy. uuwi kasi sila pero hindi natuloy. Kaya Yes. So Ganun pa rin. okay lang. Marami pang chance. Yes. Kaya lang mas mataas na siguro ang shipping cost ngayon. Depende. Hindi naman siguro. Hindi nila tataasan yan. Yeah. Kasi ano yan kumbaga sa ano is, may competition. The more na mas mababa sila, the more na mas maraming magpapadala sa kanila. Ganun? Siyempre. Yun. Dahil sa mahal ng shipping ngayon, baka Yun naman sabay-sabay naman na pinapadala, hindi naman isa-isa yun. Sabay-sabay. Sabay-sabay. May mga papadala rin ako Sabay-sabay. mga t-shirt, Ayus-ayusin mo na dahil pantalon. yon. Yun, yung mga leggings ko na pamimigay ko na hindi kakasya kay Rejoice yan. Malabo. Siguro. Nagtanggal ako ng mga damit ko. Sabi ko, ako bibili. Hindi ko matiis. Ito po nga, 2 araw na siyang nagpupunta sa kanyang Ay, excuse me therapist. Anong 2 araw? Kanina, Isang linggo na. paglabas niya kanina sa clinic, yung therapist niya. Ang saya! Sabi, ang ganda ng feeling ko ngayon. Maganda ba resulta ng doktor mo? Oo naman. Anong nirecommend na gamot sa'yo? Sabi ko sa kanya. Ay, maganda yung binigay niya sa akin. Kulay blue na blouse. Hindi. Matagal na to. Last week to. May binili ka kanina. Last week to. Ay, iba yun. Kaya, Magkulay. Yung pink naman yun. Kaya masaya ang resulta ng examination. Siyempre, diba? Doon siya nagpapacheck up Ayun, po diba? sa Ganda, mga no? shopping mall. Yung mga pang ano yan. Mga pang bagetsing. Ayan. Hindi lalabas ng shopping mall nang walang bit-bit kahit isa yan. Ako, mumurahin lang naman. I know. Hindi naman to yung mga katulad ng damit nila Jinky. Hindi naman. Hindi naman ano yan kumbaga sa ano is, depende na lang sa pagdadala. Yan. Bahala ka. Depende sa pagdadala. Ayan. Bitbitin mong gano'n, nakahanger. O, di ba? Ayan, magbati na ta. Yes, bumati kayo. Magpa-convert kayo kay Joy. Yeah. Ayan, announce na natin dito. Ah. Ayan.
Ayan, Pag bumili rejoice. po kayo ng internet sa kanya ng provider, may libre pong 10 galon ha, hindi litro, Na ano? na gasolina. Mamili ka diesel, kerosene, o Hindi, LPG. halos lahat naman, wala naman lahat sasakyan sila eh. So Ay, ano na lang, Kaya nga, bahala sila. Oh. 25 kilos na bigas. Pwede. O, diba? Yan. Okay. Hello tayo kay Rachel Alejandro. Good job. Jocelyn Spena. Yaw. Pastora Marivic Lejano Cruz. Nakabalik na ba galing sa kanyang vacation? Wow. Talaga lang, ha? Maridet Gamos. Wow. Ayan. Mami Irene, hindi pa kami nagkikita nila Sister Oye. Mami Irene. Ayan. Yan. Kaya nandito pa yung kanilang, yun na yun. Mhm. Okay, Klang Ramapula. Ang init, Lala Carmina. Sabi ko siya, bukas mo yung Bukas ano. may aircon. Oo. Ako na. Oo. Pastor Sammy Santos. Kamba! Kabig King. Galing mo! Mami Closer. Mami Closer! Sambales. Happy birthday po, Mami! Rosie Culibao. Kagagaling lang ng Sambales. Yeah, Mel Cruz. Ayan, Mel Cruz. Angela Alejandro. Sister Amy. Good morning daw. Good morning na, sister. Ay, Sister Amy. Ano na, balita ko ay magpapakasal na po siya ngayon. Malapit na. Rachel Alejandro. Rachel. Singer yun, ano? Kita mo sa tagal nang hindi ko pa gano'n. Sinasabi. Si Rachel, ano nga bang Bonete! Bonete. Ano ka ba? Oo nga, di ba? Oh, Rachel Alejandro, di ba? Oo. Yung singer yon. Oh, di ba? Okay, home na sila. Ang init. Teka, excuse me po. Bukas ko yung aircon. Bukas mo yung aircon. Yan. Bukas ay, ano ba? Thursday. At makakasama natin naman si Pastora Maridet Bermeo. Minsan lang sumulpot yung ating pastora. Binukas mo na ba? Ayan. Nainitan ng lola ninyo kasi mainit ang panahon. Wah. Ay, Okay, hello natin mga churches na tumatangkilik sa iRadio. yawn. Morong First Church of the Nazarene, Christ the Livingstone Fellowship, World Carissa Church of the Nazarene, Sambahan Christian sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Aranda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God. Hello mga sipag. Ayan, Jesus is Lord. Lamb Church, Lamb Church. Covina Church of Nazarene, Pastor God's Andrew. Culture, West Covina, Bethel Church Orani, Ayun. Jesus the Ultimate Savior City Mission, Love of Christ Christian Family Church, hi sweetie, Life Transformation Fellowship Church, Fellowship Christian Church, JCCLM Halang Naguba Church of Nazarene, Jesus Christ the True Light Ministries, Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church International in Quezon City and one in Cebu, Light of the World Church of Nazarene under Pastor Maridet. Yan po kami nagpupunta. Yawn. Face to Face Church Incorporated, Jesus Reigns Global Ministries, the All Sufficient Lord in LA, Filipino Nazarene, Filipino Church. Ay, yung kay Pastora Maridet, yung Light of the World. Binanggit ko na. Doon na tayo ganun. nag-church, di Oh. ba? Sabi ko. Yan. Ayan. Okay, hello sa kumari kong beautiful. Si Jan Nunez. Ayan. Yan. So bad, hindi kami nagkita ng kumari ko. Pero nagpunta kasi ako dyan sa Carissa. Sayang hindi tayo nagkita. Sayang. Hello din kay... hello din kay Glenda. Glenda May. Glenda May. Ang Glenda mo. Yes. And Kate Kylie Kelvin. Kate. Oo, si Kate Kylie. Oo. Yan yung baby, anak niya yan. Ayun. Oo.
Kate. Imported yung pangalan. Ano? Ang salamin ko'y bumababa dahil sa ano, Ah. papawis. Ayan, Ayan, Okay. lumalamig na. lumalagdag na. Lumalamig na. Yes, next time, Maricom Beautiful. May awan Diyos next year. Makabalik ulit dyan. May awan Diyos talaga. Medyo gagalingan natin hair natin. Pinagpapawisan ako. Alam mo, palagay ko yung hiring ngayon hindi matutuloy. Kasi ang dami ngayon na naging unemployed sa Manila ngayon. 51%. First time in a history na tumaas ang unemployment natin sa Manila, sa Philippines, ano? Kasi ang alam ko ngayon dyan, parang sa government, 4 days silang nag-work. 4 days lang. Okay. Sabi ni attorney, balita ko may mag-birthday bukas. Oo nga pala, yung birthday celebrant bukas, mamimigay po ng Ha? tigi 1 litrong gasolina. Ayan. So, maganda po Hello, yan. Sister Amy. Kaya kung kayo ay meron tricycle, yan, maganda natin pamamahagi bukas. Tigi 1 litrong gasolina. Oh. Pwede nyo ilagay sa kalanin nyo yan. Pagbombay nyo. Woo! Yun, sasabog yun. Ay, nako, galing. Ayan. Ayan. Isama natin sa prayer natin mamaya yung processing ng paper ni Kate Kylie sa India kasi operahan siya dun sa India. Sa India? Yung baby, Oh. I think, I don't know, baka sponsored yung bata. She's still a baby. I know Ay. that was long time ago. Okay. Oo. Kaambo, alam mo na yan, ha? Lista mo na yan. Pakasama po si take- Kelvin. I-take note mo na yan. Baby pa yan. Dadalhin siya sa India. Kasi dun siya ooperahan. Salamat sa Diyos at merong nagpan sa kanya. Sponsor. Sponsor, Yeah. yes. Check a big thing. Ayan. Happy birthday daw. Sino sabi? Si Check a big thing. Yan. Yung mga bumabati na yan, merong mga tigi 1 litrong gasolina sa akin yan. Kaya huwag kayo mag-alala. Bumabati na. Ayan. Kaya yung mga hindi bumabati, sorry na lang kayo. Kasi doon 9, dito 8 pa lang. Bukas So, pala. sila Kaya nga bumabati. bukas. Bukas sila Bukas yun. Yun sinusunod natin yung araw natin dito. Dito. Ngayon, kung nagbo-broadcast sila doon, yun ang susundin natin. Oo. Di ba? Kung sino yung station na nagbo-broadcast. Ganun na. Kahit sa ham radio, ganun din kami. Kung ano yung UTC namin o yung location, yun ang sinasabi naming oras saka araw. So, ganun din dito sa social media. Kung saan nagbo-broadcast, yun ang susundin mo. Ayan, ang pangalan ng baby ay si Kelvin. Yan. Baby Kelvin. Kelvin. Yan. Parang si Kelvin Klein. Matagal na yan. Oh. Ano ba sakit ng baby? Alam ko sa puso yun. Uy. Puso or I don't know. That was during pandemic pa eh. Uy, tagal na nun ha. I think so, yeah. Pandemic pa yun. May magdo-donate ng puso, ganun. I don't know, basta dun siya operan sa India. Di ba magagaling mga doctor sa India? Oo, sa India. Magagaling. po. Sa magaling na mga doktor sila. Magagaling sila. Including Pati sa IT. IT. Sa IT, magaling sila. Yan, sa larangan ng medisina at saka technology. Kaya lang nasisira reputasyon nila dahil maraming manduruga sa kanila. Ayun lang, yung mga scammer. Mga scammer. Pero maraming mga tatalino. Especially pagka may magpadala sa layo ng picture. Poging-pogi. Pero pag nakita mo, may gulay. Sa puso nga, puso. Oo, sa puso. Wawa naman yung baby. Kaya si Ami Bito ilang beses na biktima dyan sa India. Oy, hindi. Oo. Yung nagpakilala sa kanyang sundalo, army soldier daw siya. Talaga? Oo. Laki ng katawan, machong-macho. Yung pala? Nung nagkabistuhan, wala, humihingi ng pera sa kanya. Oh. Humihingi ng $10,000. Hindi niya pinansin.
Bakit ako magpabigay ng 10,000 pesos sa'yo? Ikaw magbigay sa akin. Kaya taas ang ere ni Ami dito. Pinagmatigasan niya. Walang nangyari. Maraming story yan si Ami dito. Ayan. Kaya pinasasaya natin siya parate. No? Ayan. Okay, 5 more minutes. 5 more minutes ba? 4 minutes. Ayan. Bukas ay araw ng Thursday dito at Friday naman dyan sa inyo. Imagine mo, everyday nakakaraos tayo, no? Masahol pa sa COVID itong sinasapit natin. Di ba nung pandemic, walang lumalabas. Eto, ganun din ang sitwasyon natin. Di tayo, may lumalabas pero nangalahati yung mga mga sasakyan sa karsada. Yun pala ang solusyon para mawala ang traffic. I know, di ba? Yan. It's a bad thing, but manalangin na lang po lagi. Kanina nga sa 8 Bulaga, sabi nung isang tricycle driver, di na daw siya pumapasada. Malaki pa raw yung kanyang gastusin sa gasolina kaysa sa doon sa kanyang kinikita. Kasi yung pamasahe, hindi pwede namang taasan eh. Kaya wala tayong magagawa, guys. Higpit ng sinturon. Kaya uso na naman po ang nakawan. Ingat-ingat po tayo dyan at sa hirap ng buhay, ang mga tao ay nakakaisip na ng alam nyo na, hindi maganda. We are... Second operation na pala ni Kelvin. Oh. Ngayon, aalamin ko anong gagawin sa kanya sa second time niyang pagpunta ng India. Wow. Si Ami dito naman, wala pa akong mapupusuan, Papi. Wala. Sabi mo sa akin, magpapakasal ka na. Ikaw talaga, Ikaw talaga, Ami. Anyway, sige, kung yan ang totoo. Pero mataas ang bilihin ngayon. Huwag ka muna mag-aasawa. Mahal ang gasolina. Kaya, payo ko sa'yo, maghintay ka muna. Pero sabi nila, kahit bumalik daw yung Wag na, okay rasyon na ng siya gasolina, ay ganun pa rin ang presyo. Okay na dyan. Okay na siya. Masaya na siya. Na single. Nagagawa niya ng mga gusto niya. Mas masaya maging single. Mahirap matulog mag-isa. Ay, hindi. Ako nga mas okay. Walang malikot eh. Ganon? Oo. Sige, mamay matulog ka sa labas, ha? Ay, baliktad. Ikaw sa labas. Ikaw ang sa labas. Ako sa loob. Sa labas Ano ka ba? matulog. Ikaw, kasi mas komportable ka sa labas. Sa bagay. O, diba? Kanina nagtatalo kami nito. Sabi niya, kung wala akong scoliosis, matangkad ako. At sexy. Sexy ako, mahaba buhok ko. Ano ngayon, hindi kita papansinin. Matalino talaga, Diyos, Sabi ko. Hindi ka binayayaan ng gano'n. Hindi ikaw napangasawa ko. Ginanon pa ako. Totoo naman. Malaki susok ko. Ay! Malaki Ay! puwet ko. Sabi niya, Pastos mo. laki ng puwet ko. Mahaba buhok, maputi ako. Hindi ka napapansinin. Ay, walang connection yung puti. Ano? Talaga. Ay, stationary na to. Okay. Baka mamaya, mapaaway pa tayo. Sige. Lahat na may sakit dyan, magpagaling kayo. Mary CJ, hello. Nanay Marichu Gamon Ito pala. po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, ting, ting, 30 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Ayan. Love na love ko yung butterfly ko. Paro-paro, Gia. Paro-paro G. Paro-paro G. Kalimutan mo na yun. Paano nga ba? Gumagano-ganon sila. Paro-paro G. Nung araw yan ang usong-usong Oo. Nalala ko mga sumayaw niyan noon si Sister Amy. Ay, hindi. Sino ba 'to? Manilin. Ano ba pangalan ng asawa ni Pastor Norman? Sister Myrene. Yan. Si Sister Myrene, si LA, kaya sa iyo ang treat. Yon, sa iyo ang treat.
Anong ding-dong? Oo, yung maganda yun. Ding-dong. Hindi, yung uso nga yung sayaw yun eh. Anong tawag doon? Ding-dong line dance. Yan, ding-dong line. Yun. Maganda rin yun. Yan ba yun? Dapat yung may sayaw. Ha? Gusto ko may sayaw na. Hindi. Sige. Bana! Chicken dance. Ayan o, sundan mo. Oh. I met a girl on a sunny day on the beach of the coconut isle. Like a mermaid stranded on the lover's bay, she said, honey, I like your style. Ay, tama na. Gusto ko yan. Yung gumaganon sila. Uso. Gusto ko yun, yung mga baba. Ayan. Bagay kay Rejoice yan para magkaroon ng bewang. Hawak ko ang beat. Beat ba yun? Hawak ko ang beat. Ayun. Ano? Hawak ko ang beat? Beat. Alam mo, may pinaggayahan sila niyan eh. Yung dalawang YouTubers na magkapatid yata, Oh. kumakanta sa street. Pero, syempre English yung kanta nila. Pareho ang tono nun. Yun, kaya lang ginawa nilang Tagalog ito. Ah, yun pala yun. Oh. Ayun, hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Hindi ko alam sayawin yun eh. Ayan, yan. Tama na, mahalay. Hindi. Mas maganda yung ding-ding-dong whatever. Ay, no. Nakainom ka na ba ng gamot, Sister Karina? Ngayon na, ano Ay, kasi? si Rocky, Hophelia. Ay, Rocky. Oh, happy birthday daw, Papsi. Love you. Love you. Oh. Hawak mo ang beat. Mamaya, bukas susunduin kita. Huwag ka na pumasok. Mahal ang gasolina at pamasahe. Oo. Oo, at ano na lang tayo. Magsisimbang gabi tayo. Sama natin si Kaambo at saka si Pastor yung pogi, yung pinaka-pogi dito. Mhm. Sino yun? Pastor Kiko. Ayan. Ayan. Sama mo si Busito para meron tayong sasakyan. Ayan. Doon tayo dun sa pinupuntahan natin parate. Alam mo na yun, yung may mga madring Ayan ka na naman. Oo. Wala naman nangyayari. punta tayo dun. For Hawak sure. ko ang beat. Eh? Mas maganda yung hindi pa dumarating dyan eh. Ah. Yung ding, 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 jong, ching, ding, jong, chan, chan, ching, chiriririn, Oy! chan, chan, chan. Ang ganda na. Tuwag-tuwa ako doon kasi gumagano-gano yung puti. Ay, wagin na natin si Kambo. Ayan na, Kambo, pasok. Pasok. Pasok, hello, NMG. Ayan. An MG. Pasok, Kambo. Ayan. Si Kaambo ay nagpa-powder pa siguro yan. Nasa pa. Mini-makeup pa siya ni ni Iska. Oo. Buti hindi yung parang natutulog lang. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang brief. Gano'n. Yun? Grabe yun. Hawak ko. May pinaggayahan silang tono. Ah. Dito yung dalawang lalaking YouTubers na nagigitar tas isa kumakanta. Ayan na si Pastor. Yeah. Yo, yo, yo! Isang sayaw nga dyan, Pastor. Hawak ko ang Brit. Ay, Brit. Ipabarara ko. Yung gaganon. Hawak ko ang beat. Hindi naman pwede yun. Kay Iska po, kay Iska ganito. Ano? Hawak niya ang bills ng kuryente, tubig at wifi. Hawak niya ang bills. Hawak niya yung bills. Okay, magandang gabi po Hello, si Jam. Pastor. At ating mga tagapakinig dyan. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Mga gwapo at magaganda po tayong lahat. Ayan. Amen. Iyon. Ang ganda ng sayo ni Ma'am C. Para lang siyang grade 3. Hindi kasi nagpunta sa doktor niya kanina. Opo, ano nangyari? Ay, yung kanyang doktor ay yung dito kasi ang mga doktor niya, yung Ross, si Dr. Ross. Department store po Pangalan yun. ng mga department store yun. Yung si TJ Maxx. Medyo private hospital yun. TJ Maxx. Mahal-mahal dun eh. Medical clinic yun. Yung mga pangalan ng mga shopping mall, ginagawa namin pangalan ng hospital. Clinic. Oo. Ano ba yung mga sikat na SM, di ba, sa atin? SM Opo. Robinson. Sa Pilipinas, puro SM lang Gagawin naman. namin SM Medical Hospital yun.
Kaya, gano'n ang usapan. Ay, Saan ka nung- galing? Galing ako sa ano? SM Medical Hospital. Bakit anong ginawa? Pa-check up ako. Ano nangyari? Okay na ako ngayon. Ay, ano ka nung last year, lahat ng SM. Oh, yeah. 10 yata, napuntahan ko yun. Yan. Mario, maligaya si Ma'am sa ganung bagay eh. Kaya okay yun. lang. Paglabas ko naman, wala naman akong ganong dala. Isa lang, at least meron. Window shopping lang ano. Oo. Lagi lang. Ayan eh, ang therapy niya, Mhm. dadala ng cart yan. Tapos, lalagay niya yung Marami. nagustuhan niya. Pagkatapos Pagkatapos na, napagod na siya, siguro bigyan mo siya Mamimili isang na. oras, 2 oras. Yung mga kinuha niya, ibabalik niya isa-isa yun. Mamimili Hanggang na. isa na lang ang makukuha niya. Ayun. Diba? Yun ang therapy niya. yun. Yan. Magandang therapy po yun. At least nahawakan ko. Opo. O kaya minsan, bibilhin ko, tapos sukat-sukat ko, kasi tamad akong magsukat-sukat doon. Mhm. Pag hindi maganda, babalik ko na. Kanina, nagbalik ako ng 2 eh. Mm. Oh. Yan, si Ami Bito raw, doon na sa, Dr. Burlington. Kay Dr. Oo. Burlington siya Isang Yun department nga, store din yun. Binibili niya Ayan, puro ano mga po yun eh. bestida. Oo. Fashionistang lola yun. Si Ate Abby Ay! Bito. Sinabi Ang mo. ganda yan. Pag nakikita ko yung mga picture niyang pinopost, talagang Oo. Doña Armida Fashionista. Dating Ayan. model yan. Oo nga. Model yan dati. Isa siyang Dating bold model. star dati. Kaya lang Kaya ka na naman sa Bold Star na yan. naging Christian. Iba yung pagiging, kasi yung definition niya ng bold star, nakahubad. Oy, Hindi siya yun. Oo. Hindi siya yun. Oo, yung kanyang bold star, ibig sabihin bold yung makatotoo. Yun. Makatotohanan. Yun. Hindi yung fake. Yung puro mga artificial. Yan. Pero alam nyo ba, nung kapanahon na ni Ate Ami, magaling pala yung magmotor, yung single. Talagang tricycle. Correct ka dyan. Hindi mo ba alam, Talagang- ang tinuruan niya si Harley Davidson. Si Davidson, Evil ano? Knievel nung araw. Bago namatay si Evil Knievel, siya nagturo. Siya Yan. nagturo, ano? Kasi si Evil Knievel tumadaan yan sa mga yung mga palup na ganon, nagsa-somersault. Si Ami Ah. Bito sa guhit ng sapot ng gagamba siya dumadaan. Oo. Hindi, ano? At hindi Grabe. hindi napuputol yung yung sapot ng gagamba. Galing na. Hindi, masipag po si Ate Ami nung kapanahon oh, niya. at saka ngayon, Nakwento. nagsusumba-sumba yan. Magaling yan. Mhm. Yan, Oo. totoo. Kaya masigla siya, biro niyo 70 plus pero Wow, oo. ang lakas pa ng katawan. Sexy, No? ganda ng legs niyan. Ah, Oh, Mhm. maputi walang pa, sinabi no? yung legs ni Senator Brenda, Sino? Si Brenda. Uy, patay na yun. Anong pangalan nun? Si Si Miriam? Miriam Defensor. Grabe ka, patay na yun. Oo, ganun yung legs niya. Si J-Lo, Ayun. wala sinabi si J-Lo. Ay, sa puwet. Oo. Praise the Lord po, ano po. Ayan. Yan. Alright, umpisa natin topic mo. Ang ganda itong Okay, topic tama. mo. Oo. Bago nga pala ako magsimula, noong isang linggo po, ako po'y kumakain ng manok na fried chicken, yung fried chicken, Wah. inuto ni Iska. Wow. Mm. Sa sarap ng pagkakakain ko, hindi ko namalayan, nabali yung jacket ko. Nalunok ko Ay. jacket ko. Sa ngipin ko. Ah, Kaya- nalunok mo yung jacket. Nalunok ko yung... Ala, abangan mo yun. Inabangan Kaya mo na. nga po. Mukhang na-flash out na talaga. Nawala sa Hindi isip. na. Nawala kaya, Ay. Oo. Yan kasi yung cause niyan is yung nagsasabay yung mainit na sabaw, Mhm. tsaka tubig na malamig. Yan Malamig. mga nakagat niya yung lumuluwag. buto. Okay, tsaka Lumulubog hindi yun siya. nga, yun ang cause nun kasi Mhm. lumulutong yung yung ngipin. Kahit Hindi ko alam Ano Alam yung ano ko dito, yung, Tatanggal na pala. yung aking, anong tawag doon? brace, Hindi brace. Yung jacket, crown. crown. Yan. Ayan. Na hindi ko pa nga napupuntan si Doc SP. Oo nga po. Papaayos. Ang- Wala na ang si mahal Doc pa. SP, binenta niya na yung kanyang clinic. Pero Ah, pwede pa rin siya. Oo. Wala na siyang clinic dyan sa Pag Amerika. kailangan, pwede niya. Binenta doon. niya pero siya pa rin yung baga Pwede siyang mag-ano doon. kumbaga empleyado na lang siya sa sarili niyang dating clinic. Ayun. On call lang siya pag kailangan niya.
Opo. Yan. Hello, Ma'am Doc SP. Ayan. Ay, Mm. sorry, Doc Spin lang pala. Bumalik na Okay. siya si Dina BC. Yan Di ang na, pangalan niya. dati di na, Di di na na iyak. iiyak. Oo. Ano Di ba? na iyak Iba-iba, ngayon. iba-ibang Ah, pangalan niya eh. Bakit di na ang gusto niyang pangalan? Ngayon, Dina BC. Di na siya natuto talaga. Di na siya busy kasi hindi na muna siya nag-clinic. Nalagan niya si mother niya, 95 years old. Oo. Wow. Oo, kasama pa niyang gumagala yan. Okay, ano? Yan. Amen. Okay, umpisa na natin to. Jesus, Sige the po. only unique Yes. and perfect sacrifice. Wow. Opo. First Peter 1:19 to 20. Yan. Yung maganda. ating po, pinaka-topic natin ngayon, mga kapatid. At Yun. yan po ang aking ibabahagi ngayon. Ayan. Yan. Alright. So, hindi ko makita yung aking tag dito. PowerPoint. Ayan. Tutuin na, laging ganito tong... Kamusta na yung laptop mo na pinalitan ng battery? Okay siya. Opo po, pero nandito pa po yung battery, hindi ko pa po napapakabit. Naghahanap pa po kami ng mas mapagkakatiwalaan at mas mura po. Bakit Mahal kasi po? ang singil. Hindi naman, madali lang naman yan. Oo nga po. Dalawang Dito po tornilyo sa- lang yan. Dito sa Balanga wala akong makitang yung honest na ano ba, na Hindi mo kailangan yun. Kahit ikaw lang, kaya mo yun. ay hindi ko po kaya yan Kuya Ramon. Sige, pag minsan live natin, tapos ito. tuturo ko sa'yo. Dali lang, gagasos ka pa dyan. Pang-inom na lang natin. Nang sago. Nang sago. With Ayan. banana cue. Mhm. Sarap nun. Ayaw ho pumasok yung PowerPoint ko Sige lang, hintayin natin. Alam mo naman Hawak ko ang ang... kaaway. Gusto mong sumayaw? Hawak ko ang beat. Alam mo naman ang kaaway, ganyan eh. Pagka, Kaya- katulad kay Pastor, kahapon, Kahapon. kay June. Baston, Mhm. Pastor June Rocco. Talagang, Rocco. nandun palang problema yung kanyang yung Zoom. Oh, So, Pwede ba yun? nag-messenger na lang siya. Ayan. Ayan, Ayan, nakikita ayan. niyo po. Kuya Hindi Ramon. pa. Medyo, ayan na. Ayan na. Pasok na sa banga. Ayan. Galing. Ayan, praise the Lord. Opo. Okay, So, meron yung- tayong 21 viewers. Huwag kayong Amen. dahil magtatanong tayo mamaya. Ang Yes. mga kasagot, merong premyo na tigi 1 litrong gasolina. Okay, so ang title po natin, Jesus, the only unique and perfect sacrifice. Ang study verse po natin ay babasahin po mamaya ni Ma'am Shea mula po sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verses 19 to 20. Jesus, the only unique and perfect sacrifice. Last year po, Kuya Ramon, Ate Karim, meron po akong na-share tungkol din kay Jesus, yung sakripisyong ginawa niya. Kung naalala niyo po yun, ang title ko po nun, Jesus Paid It All. Yan. Ngayon po, ito po yung pinaka-part 2. So mga kapatid, si Jesus, siya lamang ang natatangi at ganap na sacrifice. Yan. Tayo po isandaling yumuko at tayo po manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, kami po nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, nagpapasiyasat po kami sa aming puso. Humingi po kami ng paglilinis, so Lord, sa lahat po ng mga dumi or kasalanan na meron po kaming nagawa, nasabi o naisip, Panginoon, na mali. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa araw po na ito, Diyos, kami po nagpapasalamat sapagkat nandito po kaming muli sa programa po ng radio upang mag-aaral at i-share, Lord, ang mga salita mo. Dalangin ko po, Lord, na ako po yung pangunahan, kami po yung pangunahan ng banal mong Espiritu Santo at buksan mo po ang aming kaisipan, maunawaan at maintindihan po namin ng mas mabuti ang mga salita mong ito na aming naaaral. Salamat, dakilang Diyos, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas sa papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, so shout it out syempre sa ating Mami Irene Gabriel Manalo. Ayan, Mami Irene, I miss you. Ayan, so dito po nga po pala, Kuya Ramon, Ma'am C, ay Bataan Day. No? Kaya holiday po. Oh, yeah. Opo, Bataan Day po dito, April 9. Walang pasok. Dito po, pagka Bataan Day, nagpaparada po yung mga military, yung mga sundalo, nakatangke sila, tapos nakapila yung mga militar, papunta po ng Mount Samat. Oh, yan. Wow. Doon Yan po yung sa tinatawag malaki. na araw ng kagitingan. Araw ng Kagitingan, opo. At di nyo po na itatanong, ang lolo ko po kasama po sa Death March. Oh. From Dinalupihan hanggang Balanga. No, nilakbay po nila yan. Medyo malayo.
I think hindi pa sa Dinlupihan, malayo pa po. Ang lolo ko po, wala ako yung sa lolo ko. Nabuhay ang lolo ko, nakasurvive sa Wow. death march kasi nagpatay-patayan po siya. Ayon po Oh. sa kwento niya, ano po, nagpatay-patayan po siya kasi pag humihinto daw noon yung mga sundalong Pilipino, binabaril po ng mga Hapon. So siya, Matalino. matalino po, kaya yun, Mm. nagpatay-patayan po siya nung makalampas na yung mga Hapon. Yun, ano siya, nakatakas. At yung mga kasamahan niyo po, putol lahat yung kamay, mga Mm. veterano, may putol lang daliri, paa, pero siya po, biyaya po ng Diyos, kompleto po yung katawan niya. So yun po, wala kayo sa lolo ko mga kapatid. Okay. Tuloy na po natin. Now, Ma'am C, ito may tatanong ako sa iyo, maganda to. Related to na yung pagpunta-punta mo sa SM, tsaka dyan sa mga malls. Ang dami ko napunta na SM nung 2025. Ayun oh, Hanggang grabe. hanggang Batangas yun. O dito Ma'am C, pag napunta ka sa Bataan, meron ng SM dito. Ang laki, dalawa pa. Wow. Magkatabi, no? Oo. Kaya ito ang tanong ko sa iyo, Ma'am C. Meron ka bang isang biniling bagay Mm. na kahit mahal ang presyo, talagang pricey, pero dahil gustong-gusto mo at kailangan mo ito po yung binili mo. Ano po yung item na yon, Ma'am C? Isa lang. Yung pinakamahal at talagang pinaglaanan mo ng pag-iipon at presyo para mabili mo. Ano po yun? Dyan sa SM? Opo, kahit saan po, sa Kahit mga mall. alam ko yun. Oh. Alam ko yun. Sinikreto pa nga sa Ano ba yun? Yung mga vacuum cleaner mo, mga 5,000. Ay, hindi. Yung mga Oh. Yung pinakamahal, Ma'am C. Ay, hindi Yung sa shopping mall. Pinaka-pricey. O Hindi sige po, ano po? Hindi siya shopping mall. Oh. Yung Sige po. kunyari may nabili ako dito alam niyo yung toppers ng kama? Merong nilalagay sa isa pang kutsyon. Ano yun? Made of different crystals na Ayun. nakakagamot sa katawan. Ay, maganda yon. Ang Yun. tanong ko, Ma'am C, magkano inabot sa peso? Sige po. Sa sa dollars. dollar is Sa dollars. $2,000. Wow, mahal ano? Yun. Tagal na yun. Tapos yung Yan na unan, yun. tigi isang dalawa na bili kong unan, Opo. tig si $700. Unan Yun. pa lang yun. Ha? Unan. Pag inihigaan nyo yun, nare-relax kayo. Hindi ako makatulog. Ako, ayos naman sa akin yun. Sobrang mahal. Okay, so napakahalaga kaya nyo binili, di po ba, Ma'am C? Oo, kasi Oo. para sa health. Para sa health, okay. Ako, nakita ko yung para sa akin, yung pinakamahal na binili ni Kuya Ramon, yung nakikita ko na-post niya, yung kotse niyang pinakamamahal niya. Ah. No, maganda yung kotse mo, Ma'am Papsi, di ba? Hindi. Pangit yun. Magkano po yung, Oo. matanong ko lang, Papsi, magkano po inabot po ng kotse nyo? Matanong ko lang po. Sa dollars. 30 plus. 32,000 yung... Pero 2017. Tagal na yun. Pero accessories, Matagal na nga. yung kotse, Ayan, 32,000. Pag binili mo ng cash. Pag binili mo So, ng pang mga interest siguro, nasa 36 to 37,000. So, kung i-convert natin sa Philippine peso, umaabot ng magkano kali yun? Ay, 36. mura lang. Kasi mga kotse dyan sa inyo. Hindi. Okay. Mas mahal eh. Convert ka. Ay, hindi ko alam. Sa Times rate. 60 tamo. Sa ngayon. Sa ngayon. ngayon. Oh. Times Pero 60 anyway, Kuya naman, Ma'am C, kaya nyo nga binili yun kasi nga mahalaga at gagawin nyo. At kasulit-sulit, di po ba? Mhm. At minahal nyo yung binili nyo ngayon, Ma'am C, di po ba, Naku. Papsi? Mm. Oo. Ayos lang. Hanggang ngayon po ba, buhay pa po yung binili nyo, Ma'am C, yung hinihigaan nyo? Ay, Tumagal. hinihigaan pa rin. Wow, praise the Lord, di po ba? Pero Tagal matagal na kayo, di po ba? Mm-mm. Okay. Sa mga kapatid kong nakikinig at nanonood dito sa iRadio, isipin nyo yung bagay na binili nyo na kahit mahal, pinaglaanan nyo ng panahon, pinag-ipunan nyo. Ano kaya yon? Pwede nyo ilagay sa comment section natin, mga kapatid. Alright. So, ako po, Ma'am C, Papsi, ang binili ko po na pinakamahal na ginamit ko noong ako po ay hindi pa na-stroke is yung single na motor ko po. Yan. Wow. Mahal po yun. At talagang alagang-alaga ko po. May kulambu pa yun pagka
ginagarahe ko talagang araw-araw nililinis ko tapos pinalagyan ko ng kusina, pinalagyan ko ng mga lights effects, no? Ay, Ah, pareho ni opo. Papsi. Aha. Kaya kapag umaandar ako pagkagabi, kitang-kita ako kasi ang daming mga lights sa gulong, sa likuran. So, pinag-ipunan ko po yun at may tumulong din sa akin para mag-down payment kasi Mhm. ano yun 1 year to pay. So, kaya lang nawala dahil ito po ay naibenta ko kasi nga nung na-stroke na po ako, hindi ko na magamit, hindi pa marunong magmotor si Iska noon. Kaya yun po. Now, bakit ko tinatanong 'to, mga kapatid? Kasi nga meron kang hinahangad na mabili ng isang kasangkapan na gustong-gusto mo, na kahit mahal talagang nagsusumikap ka para mapasa'yo ito. Amen po ba? Amen. Amen. Marahil karamihan sa atin kapag sinusuri natin yung halagang iyon ng isang bagay, kung minsan, Mamsi, Papsi, hindi na natin nga tinitingnan yung price tag kung magkano yon, di po ba? Kung magkano yung halaga na ibabayad para dito. Kundi, ang isang tanong doon, Mamsi, natanong ba natin kung bakit nga ba natin ito binili? Di po ba? Though sometimes, sa kabila po ng lahat, minsan naisip din natin kung magkano yung halaga nito at kung minsan kapag nasa iyo na yung bagay na yon, doon mo palang maiisip, ang mahal pala nito. Ay, bakit ko nga ba nabili ito? No? Lalo na kapag ito'y napakamahal. No? Kaya ako po pagka umorder po ako sa Shopee, sinisiguro ko po hindi lalampas ng 500. No? Hanggang 400 lang ako, 300. Kasi minsan, madalas napepeke po ako pag yung order ako sa Shopee. Okay. So, kapag ito nga po'y mahal, pero gusto mo at kakailanganin mo, wala ka nang pakialam kung magkano ang presyo nito. Subalit, kung alam nga po natin ang malaking dahilan kung bakit kailangang bilhin ito at bakit kailangan natin yon, gagawin mo ang makakaya mo upang makuha mo ito, kahit ano pa man ang halaga. Katulad po nito, Ma'am Shay, Papsi, mga kapatid ko dito sa iRadio, yung isang kwento ng isang batang talento. May talent po siya, Ma'am C. Magaling siyang mag-sculpture, no? Yung tawag doon yung inuukit, Mhm. no? So, ang ginawa nitong batang ito, Ma'am C, umukit po siya ng bangka na mula po sa kahoy. Ang ganda ng pagkakaukit niya. Sa pamagitan lang po ng kahoy yun, nakagawa siya ng bangka na maliit na laruan niya. At alam niyo ba, Ma'am C, nilagyan niya iyon ng palatandaan na siya lang talaga ang nakakaalam. Yung ganong palatandaan is alam niyang siya yung gumawa noon. No? Siya lang ang nakakita kung pwede nga lang siguro baka yung tinatawag na ipapatent ba yon para walang makakopya. So yung bangka na yon, Ma'am si ginawa niya, nilagyan niya ng tali. And then dinala niya sa isang ilog na malakas ang agos, pinaanod niya. Dahil malakas po yung agos ng tubig, naputol ang tali, nawala yung bangka. After 1 week, pumunta po siya sa bayan. Sa kanya pong paglalakad, may nakita siyang isang tindahan ng laruan. At bago nga pala yun, nung nawala yung laruan niyang iyon sa ilog, nalungkot siya, umiyak siya kasi nga, ang ganda ng pagkakagawa niya doon, pinaglaanan niya ng panahon. Now, nung makita niya yung isang tindahan ng laruan doon, at lapitan niya, Ma'am Shay, Papsi, mga kapatid ko dito, makinig po kayo sa kwento. Maganda po itong kwento na ito. May kapupulutan. Hindi po ito kwento ni Mang Ambo na walang wenta. No? May wenta na yung mga kwento ni Mang Ambo. Okay. So, anong nangyari, Ma'am Shay, Papsi? Nakita niya may nakadisplay na isang laruan na bangka na katulad ng inukit at ginawa niya. So, pamilyar sa kanya, kaya lang may kulay na maganda na nabarnisa na, pero pumasok siya sa loob at nakiusap siya sa may-ari, pwede ko bang makita at mahipo po yung laruan po na yan na bangka. So, pumayag naman yung may-ari, binigay sa kanya. Alam niyo, Ma'am Shay, tiningnan niya yung palatandaan niya. Nakita niya nandoon yung palatandaan na ginawa niya sa bangka. Alam niyo, sabi niya sa may-ari, Ma'am Shay, Sir, yung bangka po ito na nakadisplay sa istante nyo, akin po yan. Ako po gumawa niyan. Nung 1 linggo pa po nawawala yan, hinahanap ko po sa ilog, di ko na nakita. Sabi naman ng may-ari ng tindahan, ba hindi yun yan?
Nakita mong bagong-bago yan eh, binebenta ko yan eh. Eh kung gusto mong mapasayo, bilihin mo. Tinanong ngayon ng bata, eh magkano po yung binebenta nyo, yung laruan na yan? Sabi nung may-ari, 500 pesos. Alam niyo ang ginawa nung bata, mga kapatid? Umuwi siya sa bahay, yung tinatago niyang alkansa na iniipon niyang matagal, binasag niya po. Alam niyo po, binilang niya, kulang na lang po ng 50 para maging 500. So 450 na lang. Ang ginawa niya po, nanghingi siya ng kabuang 50 sa nanay niya. At hindi naman siya nagdalawang salita sa nanay niya, dali-dali, pinuntahan niya po yung tindahan at binili niya po yung bangka na siya ang gumawa. Amen? So ang mga kapatid, habang hawak-hawak nitong bata ang bangka, alam niyo sabi niya, Ma'am C, ako gumawa sa iyo, binili kita. Nakukuha niyo po yung sense po ng kwento ko. Ako gumawa sa iyo, binili kita. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Amen? Amen. Nilikha niya tayo nang mawala tayo dahil sa kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ano ang ginawa ng Panginoong Diyos sa Ama? Pinababa niya, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang tayo'y tubusin. Tinubos tayo, binili niya tayo. Ganun ho tayo kahalaga sa Diyos. Kaya walang pag-aalinlangan yung ginawa ng Panginoong Diyos Ama para sa Panginoong Jesus na isugo niya upang tayo po'y tubusin. Nilikha niya tayo, tinubos niya tayo. Biruin niyo yun, Ma'am C? Nilikha niya tayo, pagkatapos tinubos pa tayo ng Diyos, ni Jesus. Yun yung sinasabing grace ni Lord. He owned us twice. Amen? Nilikha niya tayo. Dahil sa kasalanan, nawalay tayo sa Kanya. Tinubos niya tayo. Kahit sariling buhay po ang inialay ng Panginoong Hesus, maibalik lang tayo sa Diyos Ama. Wala siyang pag-aalinlangan upang hindi niya tayo tubusin. Amen po ba? Palakpakan po natin yung isang magandang kwento pong iyan, nakapupulutan po ng aral, mga kapatid. Sa Diyos po ang papuri. Alright. So, mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos. Dahil sa kasalanan, nawalay tayo pagkatapos tinubos niya tayo. Amen? Hindi siya nag-alinlangan. Yun ang sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, isa sa mahalagang tanong, mga kapatid, upang malaman natin ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesus, ano ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus? Next slide po tayo. Ayan po yung tanong natin. Ano ang dahilan kung bakit siya namatay sa cross? Kung mapapansin niyo po dyan, sa next slide po natin, Ma'am C, ito po. Meron po kinuha dyan ng mga pictures ni Jesus sa The Passion of the Christ. Alam ko po, Ma'am C, napanood niyo po din po yan. How many times niyo po, sa tingin niyo, napanood niyo na yung The Passion of the Christ? Ilang beses na po. Marami na rin po. Marami-rami na. Marami na rin po. Sa tuwing mapapanood niyo po ba yan, Ma'am C, katulad ko po, sa tuwing mapapanood ko po, umiyak po talaga ako. Oo, yeah. Lalo na nung nakaluhod siya at nakalagay yung kamay niya sa kahoy doon para hindi siya matumba. Yung pinangahampas sa kanya, una latigo, di po ba? Pero hindi nasiyahan yung mga Hudyo sa latigo. Ang ginawa po nila, pumili sila ng panghampas na kung saan merong sima. Yung tawag ng sima, yung pagka pumapit sa balat mo, pag hinilang ganyan, natatangay yung laman. Pati balat, no, natatanggal sa katawan. And then pipilandit yung dugo, no? Talagang nung napanood ko yan, Ma'am C, nung Friday po, pinapanood ko po ulit yan. Andito lang ako, mag-isa ako, nagtitika-tika ako, nagpe-pray po ako. Talagang nakita ko yung sarili ko, yung balikat ko talagang gumaganon kasi umihikbi ako, no po. And then, kinuha ko po yung mga huling salita niya, yung 7 last words, at pinost ko sa reels ko, no, bilang pag-share ko ng salita ng Lord, yung 7 last words niya, and I give glory to the Lord. Marami namang nanonood. Ano po? So, sa pangyayari pong iyan, yung The Passion of the Christ, marami pong na-born again. Even yung gumanap mismo ng karakter na si Jesus Christ, si Jim,
Calsbiel, no? Cabiezel pala, sorry. Cabiezel. 2004 po yan pinalabas sa buong mundo, sa lahat ng sinihan. Marami pong pinagdaanan ng producer dyan. Si Mel Gibson, tsaka siya na rin yung director. Grabe yung perang na i-produce niya dito. Pero ito po yung pinakamahal sa lahat ng pelikula na kumita ng malaki. Wala pa pong makatatalo sa kinita po ng The Passion of the Christ. Kaya lahat ng paghihirap ng mga karakter dyan at saka ni Mel Gibson ay talagang doble-doble, triple. At maraming nagpatotoo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. At ngayon po nagagamit po yung mga karakter dyan, nagpapahayag ng salita ng Diyos katulad nung yung lumabas na Barabas doon sa eksena ni Jesus na nung pinalaya ni Poncio Pilato, pinili ng mga tao, sinong pipiliin nyo na palayain? Si Barabas ba o si Jesus? Sabi ganon. Pinili ng mga Israelites, si Barabas! Yung gumanap po na Barabas na yon, Ma'am Shay, Papsay, yan ay kwento ko kahapon kay Papsay. Isa pong atheist, isa pong atheista, true story po yung buhay niya. Isa po talaga hindi naniniwala kay Jesus. Pero bakit pinagkaloob na siya po ang mapili bilang isang Barabas sa Passion of the Christ? Kasi natawag siya ng Panginoon. At ngayon po siya po'y born again Christian na rin. At isa pa, meron pong isang killer sa isang lugar sa part ng Amerika na gumawa po ng isang krimen, pinatay po yung babae. And then, siya po'y nagtago at hindi siya makita-kita ng mga pulis. Alam niyo po, ang kwento po nitong murderer na ito, that time, kasi sumuko po siya sa mga pulis, nanood po siya, binuksan niya po yung TV at napanood niya yung The Passion of the Christ. Doon po, yung time na siya po'y umiyak at lumuhod at nagsisi po siya sa Panginoon, humingi siya ng kapatawaran, pagkatapos po tumawag po siya sa 911 para po sa sumuko. At yun po ngayon ay talagang nakakakilala na sa Diyos. Ano po tinutukoy natin dito mga kapatid? Marami pong tao ang nababago kahit sa palabas lang na ito. Pero biblical po, talagang hango po sa Bible, ang The Passion of the Christ noong 2004. Habang iniisip po natin, Ma'am Shay, Papsay, yung bawat details na naging karanasan ni Jesus doon sa krus, natural lamang sa atin na magtanong kung bakit siya handang gawin ang isang pagpapakasakit sa krus. Ating tingnan at alamin ang ilang importanteng reason mula sa Biblia na dapat nating tandaan. Next slide po tayo. Ayan, dito na po tayo sa points mga kapatid. Ang tanong ko dyan, why Jesus willingly sacrificed himself to die on the cross? Iyan po yung tanong. Why Jesus willingly sacrificed himself to die on the cross? Narito po ang ilang mga dahilan. Number 1, kung nababasa nyo po dyan, Ma'am Shay, pwede nyo pakibasa yung point number 1. Okay, point number 1. We Yes must pay for our sins, but we are unqualified. Only a worthy Savior can do it. Amen. Dahil ang ating kasalanan ay dapat nating pagbayaran mga kapatid. Subalit, disqualified po tayo para magawa po ito. Kaya kailangan itong gawin ng isang qualified na Savior. At yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Ma'am Shay, pakibasa niyo po yung verse po natin dyan. Ito po. Ayan. Romans 3:23. Romans 3:23. All have sinned and fall short of the glory of God. Amen. Praise the Lord. Sa tuwing mababasa ko po yan, yung Romans 23, naalala ko rin po, Ma'am Shay, yung kinanta ni Don Moen. Yan po yung mga songs na pinipili kong kantahin ngayon, si Don Moen. Yung ang ano dyan ang tono niya, na yung lyrics niya ron is, oh, we like sheep have gone astray. Each of us turning our own separate way. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see. And in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive us sin and heal our land. We long to live in your presence once
again. Amen po ba, mga Amen. kapatid? Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Iyan po yung unang puntos natin. Ang sabi nga po doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Basahin niyo po, Ma'am C, yung kasunod, Romans 6:23. Ayan po. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. For the wages of sin, no, is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sinasabi po, mga kapatid, sa atin, yung dalawang talatang yan, excuse me po, na ang bawat tao ay nagkasala at ang kasalanang ito ay mayroong mabigat na kapalit. Ano po ang kapalit? Kamatayan. Kaya naintindihan po ng Diyos ng higit kaysa sa atin yung bigat ng kabayaran ng kasalanan. Kaya out of God's mercy, Jesus came to pay the price on our behalf. Number 2, mga kapatid, isa pang mahalagang reason, kung bakit why Jesus willingly sacrificed himself to die on the cross. Number 2 point, Ma'am C, pakibasa niyo po yung point number 2. Asan po? Wala pa. Ay, wala ho dyan. Ayan. Sorry. Ayan po, Ma'am C, sorry po. Yan. Ayan. Okay, out of God's mercy, Jesus came to pay the price on our behalf. Amen. Dahil po sa awa ng Diyos, si Jesus po ay dumating upang bayaran ng kaparusahan para sa atin. Kasi dapat tayo, Ma'am C, Papsi, mga kapatid ko, yung naipako tayo dapat ang pinahirapan. Pero inako ng Diyos, pinadala ng Panginoong Diyos Ama, si Jesus. Noong unang panahon po, mga kapatid, para po sa pagbabayad kasalanan ng mga Israelites, no, sa Book of Law, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, at sa mga susunod pang libro sa Old Testament, alam po natin, yung mga Israelites noon, nung mga panahon nila, sila po'y nag-aalay ng mga spotless animals. Pag sinabing spotless animals, ito yung malilinis na hayop, walang kapintasan, malilinis, magaganda, were sacrificed or required to sacrifice. Kaya ang sabi po doon, sa isang teksto natin dito, ayan, babasahin din po ni Ma'am C, Leviticus 22 verse 20. Okay, Ito po. wag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan, sapagkat hindi iyon kalugod-lugod. Yes, hindi kalugod-lugod, sabi ng Panginoon nung panahon na yun sa Leviticus. Sinasabi ni Moises, huwag kayo kang maghahandog ng mga anumang bagay na may kapintasan. Kaya nung mamatay si Jesus, Ma'am C, excuse me po, kaibigan. Namiss ko tuloy yun No? Usap tayo. Ayan. Nang mamatay si Jesus, siya lamang po yung natatangi at ganap na sakripisyo. Wala na pong iba. Minsana na po yung ginawang sacrificial na ginawa ni Jesus para maligtas po tayo. Jesus, ayan, next slide. Jesus, the only unique and perfect sacrifice once and for all, mga kapatid. Ang ipinantubos sa atin, hindi lang ang mga bagay na nasisira o nauubos, no? Tulad ng ginto, pilak, kundi sa pamagitan po ng mahalagang dugo ni Kristo. Only the precious blood of Jesus can wash away our sins. Wala na akong iba. And without shedding the blood of Jesus, there's no forgiveness. Wala akong kapatawaran tayo kung hindi po tumigis yung dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Now, ito po yung ating pinaka-study verse, Ma'am C. Basahin niyo po, Ma'am C, ito po. 1 Peter 1:19-20. Sige po. Okay, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Amen. Pinili na siya ng Diyos na gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At Amen. ipinahayag niya siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng
ng mga mga panahon. panahon. Amen. Palapakan po natin yung mga talatang yan. Sa Diyos po ang papuri. Jesus is the only perfect and complete sacrificial offering. Excuse me po again. And no one else. Siya lamang po yung tanging perpekto, si Jesus, naganap na handog na hain. Wala nang iba. Dahil sa ating kasalanan, nahiwalay na tayo ng lubos sa Diyos, but we need someone who could help us bridge the gap. Nakita nyo, English yun. We need someone who could help us bridge the gap. Kailangan natin si Jesus na makatutulong sa atin upang mabigyang tulay ang pagitan. Kasi nagkaroon po tayo ng gap between God the Father at po tayo. So si Jesus ang nag-ugnay. Amen? Marami po tayong verse dito. Sunod po nating basahin, Ma'am C. Ito po. Romans 3:10, Ma'am C. Okay, ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa na mabuti, wala kahit isa. Amen. Nakita niyo yun. No one is righteous, not even one. Wala. Pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos, nung makita niya tayo na nagpapakumbaba, ginawa niya na tayong matuwid sa kanyang harapan. We are forgiven. No? Amen? So mga kapatid, dahil dito, ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan para muling mailapit ang relasyon natin sa Kanya. Kaya dito sa 2 Corinthians 5:18-19, tumutukoy sa bago at sariwang pagkakakilala na taglay ng mga nanalig kay Jesus. Paano ito nangyari? Ito sinasabi rito sa 2 Corinthians 5:18-19. Ma'am C, pakibasa niyo po ulit. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano po? Merong pangkaragtong yan, Ma'am C. Ito po. Okay? 2 Corinthians 5:19. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Kasalanan. People who sinned, tayo pong lahat yun, are separated from the Holy God. But God loves us and wanted to restore our relationships with us. So, Jesus died on the cross, taking on our sin and paying the price to reconcile us to God. Minahal tayo ng Diyos at nais niyang maibalik ang ating ugnayan sa Kanya, kaya't namatay si Jesus sa krus, pinasa ng ating mga kasalanan at binayaran ang kabayaran upang tayo'y muling mapagkasundo sa Diyos, mga kapatid. Another verse, mga kapatid, 2 Corinthians 5:21, Ma'am C, yan po. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Nakita niyo yun? Upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa Diyos. Mga kapatid, purihin natin ang Diyos. Yan po yung point number 1. Point number 2. Last but not the least, ito po yung pangatlong dahilan, the very heart of all the reasons why Jesus willingly sacrificed Himself to die on the cross. Ano yung point number 3, Ma'am C? Because He loves us. Because He loves us. Mahal po tayo ng Diyos, mga kapatid, kaya niya ginawa ito sa atin. Kasi kung wala nga yung pag-ibig ng Diyos sa atin, wala. Lahat po tayo ngayon lalangoy sa asupre doon sa impyerno. Amen? Yeah. Mahal niya tayo. At iyan ang pinakapuso ng Biblia. John 3:16, Ma'am C. Sapagkat Praise the gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe. No, hindi lang yung believe na nanampalataya ka, tinanggap mo si Jesus, okay na, ligtas ka na. Mali!
may gagawin ka. Pag sinabing nanampalataya, magpapatuloy ka sa Panginoon, maglilingkod ka, susunod ka sa kanyang kalooban hanggang sa dulo ng iyong hininga para ano? Para makamtan natin yung buhay na walang hanggan. Amen. Katulad nung preaching ni Pastor June Rocco kahapon, 'di ba tinatanong niya nga daw, sino gustong mapunta sa buhay na walang hanggan? Taasan daw po yung mga kamay. Sige po, praise the Lord. Sino po gustong mauna? Binaba ang kamay. Ayaw pa nila, no? Siyempre gusto pa natin matagal pa. Kasi bakit? Sabi nga din ni Kuya Ramon, maraming tao takot at hindi pa handang mamatay, no? Kahit time niya na pero ayaw niya pa rin. Bakit? Kasi gusto niya pang balikan. Hindi niya mabitiw-bitiwan yung mga nasa mundo, no? Yung mga kagamitan, yung mga mahal sa buhay, no? Sa mahal sa buhay, normal yun eh. Pero kapag ka ikaw ay Kristiyano, anytime, matapang kang haharapin ng kamatayan. Nung araw, Ma'am Shay, ako po'y takot na takot mamatay. Kasi bakit? Nandun ako sa worldly eh. Tuwing matutulog ako, ininervous ako kasi baka hindi na ako magising kinabukasan. Lalo na pag langong-lango ako sa alak. Nako, grabe. Pag umiinom kami ng mga tropa ko, inaabot kami ng madaling araw. Kaya yung mga tropa ko, hindi pa aalis sa amin yon. Brother, parin Sam, diyan na kami magpapalipas ng umaga. Kaya kapag nagising po namin ng mga bandang alas 7, magpiprepare naman ako noon, yung mainit na sabaw, yung noodles. No? So, yun ang buhay ko noon. Excuse me po. Kaya tuwing matutulog ako, iniisip ko baka hindi na ako magising. Pero sa biyaya at habag ng Diyos, lahat po ng mga ginagawa kong mali nung araw, nung makilala ko si Lord, wala na po yun. Wala na po yung dati kong ginagawa. No? New creation na tayo, di po ba, Ma'am C, Papsi? Wala na yung damit na luma natin. Para nga daw tayong metamorphosis, yung illustration ni Nanay Pastora Proser. Yung parang paru-paro, yung nagiging butterfly, yung merong mga parang cocoon. Unti-unting natatanggal yon at pagkakaroon ka ng pakpak, no? New creation ka na. Hindi ka na yung dati. So I give glory to the Lord, Ma'am Shay. Nung araw nga po, sabi ko sa inyo, pambihira, akala ko, ang buhay ko gano'n na lang. May pagkakataon po na nag-inip po ako. Nakita ko po yung sarili ko. Naglalakad ako. Naka-Americana ako. Naka-polo kong puti. Meron akong kurbata. Akala ko nagtitinda ako ng mga appliances sa Electrolux. Hindi pala. Ang nakita ko sa sarili ko, nag-share ako ng Word of God. May hawak akong Bible. That was 2002. Hindi pa po ako born again Christian na yon. So, anong ibig sabihin? May calling. May calling po pag gano'n. At salamat sa Lord. Isa po akong instrumento ng Diyos. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay ginagamit na instrumento ng Diyos para ikalat, ihayag, at i-share yung salvation. Amen? Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. No? Sana po na i-take notes nyo po yung 3 points natin. Yes. Amen. 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 So, pinapakita sa atin, mga kapatid, yung dakilang pagmamahal ng sinumang samampalataya kay Jesus ay maliligtas. Pero bakit maraming tao ayaw pa nilang kilalanin si Kristo? Hindi nakapagtataka kung bakit siya naging handang tiisin yung ganong matinding pagdurusa para sa ating lahat upang tayo po ay hindi mapahamak. Ang pag-ibig at tanging pag-ibig lamang ang makakapagpabago ng kanyang pagdurusa tungo sa kagalakan. Ito po ang tinatawag na pagpapakasakit ni Kristo. Yan po. Kaya pahalagahan po natin yung ginawa pong sacrificial ni Jesus sa cross. Ma'am C, pwede nyo bang sabihin? Nasa conclusion na si Kambo. Nasa conclusion na si Kambo. Huwag na kayong Magsibalikan na mag-text. kayo. Ayan. Mamaya na kayo magsaing. Maaga-aga pa. Anong oras na ba dyan ngayon? Ang oras po dito, 11:20. Ayan. Mga Okay, sandali na lang purihin yan. natin ang Lord. Dito na po tayo sa conclusion. Yung sinaing nyo, hinaan nyo lang ang apoy. Yung ulam nyo, takpan nyo lang dyan sa lamesa. Mamaya na kayo kumain. Kasi conclusion na si Gambo. Alright, conclusion. Pero po akong nakalagay dyan sa conclusion ko. Ayan. Number 1. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus ay pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa kanyang kusang loob na pag-aalay ng buhay, binayaran niya ang kaparusahan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y magkaroon ng kaligtasan at bagong buhay. Number 2. Ma'am C, pakibasa niyo number 2 and number 3.
Okay, ang kanyang kamatayan ay hindi lamang isang trahedya, kundi isang tagumpay. Isang tagumpay ng pag-ibig, awa at biyaya. Number Sa 3. pamamagitan ng krus na itayo ang tulay sa pagitan ng tao at Diyos. Amen. Amen. Praise Amen. the Lord. Amen. Kaya't bilang tugon, mga kapatid, sa iRadio, salamat sa Lord. Tayo po'y tinatawagan na maging mananampalataya niya at tayo po'y laging humingi ng kapatawaran kasi lagi po tayo nagkakamali. Maganda po yon. Lagi po tayo nagpapalinis pero wag naman po nating sasadyain na yung mga kasalanan. No? Although sumasablay pa tayo kasi nga nasa imperfect world pa tayo, pero ang maganda roon, meron tayong holy conviction. Ako po, pag nagalit kay Iska, mamaya-maya po, sasabihin ko kay Iska, sorry nabigla lang ako. Yan. O sige, mamaya masayihin mo na ako Yung pala magpapamasahe. Oo nga eh. Actually, Ma'am C, kami po ni Iska ay hindi yung magkatabing matulog. Mhm. Hindi ko kami magkatabi. Mm-mm. Ako po nandito sa sala set ko, siya po nasa lapag. Meron po siyang kutsyon dyan. Naku, isa pa po yun sa pinakamahal na nabili ko nung na-stroke ako. Nakakuha ko ng ayuda sa JIL Church. 3,000 yung halaga ng kutsyon na binili ko sa kanya. No? Hindi niya akalain kasi yung kutsyon na ginagamit niya luma na eh. Eh nung nakakuha ko ng ayuda sa church namin, yun talaga binili ko kasi alam ko hihigaan ng asawa ko mahalaga sa akin yun. Yes. So, isa sa naalala ko nung hindi pa po ako na-stroke, talagang sabi niya sa akin, Sam, ba't ganun pag hindi ako makatulog pag hindi kita katabi? Yeah? Yay. How sweet it is. To be in love Kaya by sabi ko you. sa kanya, ngayon sanay ka na, hindi mo na ako katabi. Pero may pagkakataon siyempre, bilang mag-asawa po, sige, pwede ba akong humiga dyan? Kukwentuhan muna kami, ganyan. Kasi yung si Iska, hanggat hindi nyo kinakausap, hindi yung magsasalita. Kaya kapag Tahimik siya. nandito kami, panis na panis ang laway ko. Ngayon po, nasa tindahan niya siya ngayon, nagtitinda ngayon ng halo-halo, banana peel at turon. Sabi niya sa Wow. akin, siguro tatapusin ko lang yung summer, tapos magpapahinga muna ako. Sige, kasi po pagod to si Iska. Kanina po, 5:30, narinig ko na siya, Oh. naghihiwa-hiwala ng gulay kasi binigyan po ako ng hipag ko ng isang plastic na maliit na gulay pang chop suey. Sabi sa akin, Sam, yan, paluto mo kay Aine, kay Iska. So niluto niya kaninang madaling araw kasi nga nagpe-prepare pa siya ng mga paninda niya. And I give glory to the Lord. Ano yung sinasabi ko dito? Mhm. Yung ating pong mga kabiyak, ayan, kayo po, Kuya Ramon, Ate Karin, Makinig kayo, mga lalaki yan po. dyan. mga lalaki at mga kananayan, katatayan. Mhm. Tandaan nyo, kahit hindi kayo magkatabi, kailangan nandoon pa rin, magkaugnay pa rin yung inyong puso, Mhm. ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Yes. Wag niyo pong pawawalain yung apoy ng inyong pagmamahala. Mhm. Amen. Ako Amen. po, kahit po ako nagkaganito, nandoon po yung paglalambing ko kay Iska. Kahit di siya malambing. Nandoon yung, napagod ka ba? Gusto mo, mamaya hilutin kita, ganyan. Pahiram ko ng Vicks yung likuran mo. Sabi niya, sige, okay. Mhm. So, mini-maintain namin kahit nagkaganito ako, sabi ko, Lord, alam ko, Panginoon, ang pag-ibig ko kay Iska ay walang kapantay. Yeah! Wow! Valentine's ang dating ah. Ay, ko lang ibibigay. Amen. So, yun po. Ganun ko po kamahal si Iska kasi for almost how many years na, isang dekada siya yung nag-aalaga sa akin. 10 years na po ang stroke, mga kapatid. Pero sa Wow. biyaya at tabag ng Lord, tuwing aalis po siya, hindi pwedeng wala akong pagkain sa lamesa. Praise God. Hindi pwedeng wala akong gamot. Hindi pwedeng wala yung pangailangan ko dito. Kaya sabi ko sa kanya, dahil sabi ko kay Lord, Lord, thank you. Binigyan mo ako ng Iska. Kaya mga tatay, mahalin nyo ang inyong mga Iska sa inyong buhay. Amen? At kayong mga nanay, mahalin nyo ang inyong ambo sa inyong buhay. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. So, dito na ako magtatapos. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo po yung litrato ni Kaambo. Ayan, nasa church ako niyan. Ha? Ang Pogi gwapo ah. ni Kaambo, ano? Di ba? Ay, ang tanong ko dyan, ikaw, kaibigan, ano naman ang iyong personal reason kung bakit mahalaga sa iyo ang kamatayan ni Jesus? Kayo na po ang sumagot Mhm. sa katanungan iyan sa inyong puso. At dito po ako magtatapos.
nung kami po ay nagkaroon ng 7 last words. Isa po ako sa nagturo ng 7 last wow. words. And to God be The the glory. glory. Yan lang po may babagi ko. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga nakikinig. Mamsi, Papsi, thank you so much, Lord. Amen. Thank you, Pastor. Wow. Amen. Ayan. Ayan Thank po. you, thank you. The Lord. Okay. Right? Kahiwalay pala kayo matulog. Iwalay po talaga kami. Ilang taon na. Hiwalay ang dikolor tsaka puti. Tsaka yung puti. Anyway, maganda itong ating sakripisyo na ito. Ang tanong nito gaano nga kahalaga o ano ba ang paano natin naintindihan yung kamatayan ng Panginoon? Di ba? Yes. Na kasi kung yan ang tanong ko kay Pastor Jun Rocco kagabi. Mhm. Na kapag di mo naunawaan yung kanyang kamatayan, Yeah. ikaw ba ay maliligtas? Oo. Di ba? Yan ang tanong ko sa kanya. Opo. Which is maraming nakakaalam ng John 3:16. Yeah. Maraming marami din nakakaunawa kung anong ibig sabihin nito. Pero yung pinaka-essence, yung kabuluhan ng Yes po. scripture na ito, ano yun sa atin? Yung ba talagang nasa puso natin, ninanamnam ba natin yung ibig sabihin ng scripture ng John 3:16 na yun? Amen. Pinamumuhay ba natin yun? Binabahagi ba natin sa kapwa natin yun? Sineshare ba natin yun? Kasi magiging useless ang kamatayan ng Panginoon kung hindi mo naunawaan. Amen. Yan ang napakahirap na bir mo. Namatay siya nang walang kabuluhan. Tama ba yun? Inalay niya yung buhay niya. Tama yung sabi mo kanina. Nilikha ka na. Tinubos ka pa. Saan ka pa nun, di ba? Kaya nung sabi mo yung bangka na ikaw ang lumikha, Oo. nawala. May nakakuha ng iba. Nung matagpuan mo, pinatutubos sa iyo. O kung Yes gusto po. mo yan, bilihin mo, bayaran mo. Yeah. Lahat ng makukuha mong resources para mabayaran mo, matubos mo yun. Ginawa mo Amen. para lang makuha mo yun. So, ganun din yung Panginoon natin. Panginoon. I just wonder na ang hirap para bang nakakalungkot isipin na Opo. tayo, huwag na nasabing yung mga iba, tayong lahat na Yeah. kapag hindi natin naunawaan ang ibig sabihin ng John 3:16, I just wonder kung tayo ba ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Yeah. Di ba? Actually, Yun. Kuya Ramon, Mm, nakikita ng Diyos talaga yung puso natin. mm. Kung tayo man po ay nagkakasala, sabi nyo nga, tanong nyo kahapon, liligtas pa ba yung mga taong patuloy na gumagawa ng mali hanggang sa nakamatayan pero Kristiyano siya? Kasi ang ano doon, kailangan sa dulo ng hininga mo talagang nakahingi ka ng kapatawaran. At kapag nakita ng Diyos ang puso mo, patatawarin ka naman eh. Kahit ano pa yung ginawa mo, ang mahalaga doon, yung sincere na pagsuko mo sa Diyos. Kaya nga yung ginagawa ko, Ramon, Mamsi, ng iba, ayun nga, yung pag mamamatay na lang daw siya, doon na lang siya magsisisi. Paano mo pa maaalala yun? Mamamatay ka na nga. Mm. Di ba? Buti kung Kaya- alam mo kailan ka mamamatay, di ba? Yes, opo. Kung Yun ang bigla. katwiran ng iba eh. Mm. Bakit ikaw yung nangyari sa isang magnanakaw, no? Mamamatay na yun, pero ibang senaryo yun eh. Mm. Pambihira. So yan ang madalas ginagawa ng ibang katwiran ng mga tao, pero ang Diyos po ang nakakaalam kung ano po yung nilalaman ng puso ng tao, lalo na tayo, Kristiyano tayo, nagkakasala pa rin tayo, nagkakamali pa rin tayo. Ang mahalaga nga doon, sabi nga ni Pastor Rocco kahapon, yung conviction natin, yung holy conviction. Kahit nagkakamali ka palagi, tapos binubulungan ka ng Holy Spirit, sisi ka, Lord, sorry po, Panginoon, sorry po. Pero wag mo naman yung matinding mga kasalanan pa, yung babalikan mo, yung dati mo nang ginagawa, di po ba? Nakakahiya po yun sa Diyos. Ang iniisip po natin palagi, yung sinabi niyo nga, Kuya Ramon, paano natin bibigyan ng halaga yung ginawang sakripisyo ni Jesus? Amen. Mm. John 3:16. Isa puso natin, isa buhay natin. Hanggang sa dulo ng hininga natin, talagang nandoon yung John 3:16 sa puso natin. Mm. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo Mm. para tubusin ka, kapatid. Amen. Yun ang isipin mo.
Yeah. para mapunta ka sa langit. Amen? Amen. Salamat po. Yan nga nabanggit mo kanina nung hinahagupit si Jesus dun sa Si Jesus. Passion of Christ. Yan yung parang John 3:16 yun. Biro mo. Opo. Hindi. Ikaw lumagay dun sa nag-alay ng buhay niya. Mhm. Buti sana kung binaril na lang, isang sakit lang. Hindi, ito. Yes, oo. Torture to eh. Torture yun. Di ba? Yung matinding paghihirap, biro mo, ikinamatay ng Panginoon natin is yung naubusan ng dugo. Mhm. Scientifically and medically Oo. na proven na ang kinamatay ng Panginoon yung naubusan siya ng dugo dahil from the time na hinahagupit pa lang siya doon sa sa templo, ang dami ng dugo na uubos sa kanya, tapos Oo. naglakad siya hanggang Golgotha. Opo. Tapos Grabe yun. ilang beses pa siyang hinahagupit pa doon. So yun Oo, na pasan-pasan ikinamatay yung niya. cross, eh. Yeah. Oo, pasan-pasan na yung cross. Hinahagupit pa. Tapos Kaya nung babaliwalain natin yung gano'n na Oo. para Dapat bang di natin binabaliwala. yun ang napakahirap. Kaya sabi Yun ko, po. Amen. At saka yung tumulong sa kanya roon, si 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 Simon. 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 the Sirene, Ah. Actually, yun talaga. Sabi ko kay Pastor Toots, ano yung Pastor Toots? Talagang pinisi si Simon or nagawi lang daw? Nagawi lang ikaya. Turista yan eh. Nakita doon, opo. Mm. Si Simon de Sirene. Mm. Kaya, ano nga pinapanood ko nga yung senaryo na yon, talagang nakita ko rin yung nahabag din si Simon yung nakita niya si Jesus. Talagang umiiyak din siya nung Yeah. tinigil niya ngayon yung na tumimbuang na, lumupasay na, inahagupit pa, sumigaw siya, stop, 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 gano'n eh. Kaya talagang maiiyak at maiiyak no? Kaya salamat sa Diyos, may Jesus po tayo. Amen. Yeah, may Wala question akong dito. katanungan. May tanong. Pastor Yan, Sammy. yan. Why Yeah. is Jesus, sabi niya, why is Jesus called the Lamb of God? Why not the lion or any other animal? Yeah, amen. Thank you for that wonderful question. Can you Tagalog the question? Joke lang. Bakit niya tinawag na Lamb of God? Oo. Kasi nga, yung lamb, yung tupa, doon talaga sa hinahalin tulad, maamo. Kita nyo yung literal na tupa, Ma'am C, di ba, Papsi? Pag pinapatayan, di kumikibo. Wala man lang iyak yan Wala ka marinig dyan, sunod-sunuran yan. Parang si Jesus nga yun, kaya siya doon sa hinahalin tulad. Pero hinahalin tulad din siya, yung dalayon, di ba? Mhm. Pero hindi ganun kabagsik si Jesus. Talagang napakaamo niya. Kaya nga nung dumating siya sa Jerusalem, yung triumphant entry of Jesus to Jerusalem, pumasok siya doon na may dalang kapayapaan. Hindi siya yung hari na maraming hukbo, na matapang, hindi, kundi peace. Ganun siya kapayapa, ganun siya kaamo. No? Mhm. Yung lamb na yon, doon siya inahalin tulad kasi nga, maamo si Jesus. Tupa, maamo yan. Di katulad yung baboy nga, kakatayin mo, pero yung tupa Tahimik pagka, tahimik lang siya. Tsaka may pangyayari nga, napanood ko sa YouTube noon yung tupa, nung malapit na siyang kakatayin at iuulam na siya, may tumutulong luha. Tapos habang umiiyak ginigilitan sila. siya, talagang, wala na tinanggap niya. Ganun ang Panginoon Ganun siya inilan tulad, the Lamb of God. Kasi maamo siya. Tulad siya ng tupa. Yes, yan. Amen. Amen. So Okay. sana Isa pa. nakatulong yung sagot ko, Mamita. And dahil dyan, go away, please go. Meron pa isa. Sige po. Kung tayo po ba ay humingi ng kapatawaran kay Lord dahil Yes. sa ating malaking kasalanan, dapat po bang maging prepared din tayo sa consequences sa ating ginawa? Siyempre naman. Oo naman. Kaya nga bawat ginagawa natin, lalo na kayong Kristiyano tayo, May kapalit, may consequences po yan. Kailangan handa ka. Although pinatawad ka ng Diyos, pero mayroong consequence yun. Bakit si David? Di ba si David? Mananampalataya siya. Talagang nandoon yung pagiging malapit niya sa Panginoon. Pero nagkasala siya. Pero humingi siya ng kapatawaran. Pero nangyari pa rin yung mga bagay na consequence sa buhay niya. Di po ba? Maging handa po tayo doon. Kaya anong gagawin natin? Umiwas na po tayo sa pagkakamali. Umiwas na po tayo sa kasalanan. Lalo na ngayon, mananampalataya ka na kay Lord ka na, pagkatapos gagawi ka pa sa kasalanan. Harapin mo yung consequence. Although,
humingi ka ng sorry, pero may katapat po yun. Maging handa po tayo sa mga kasalanan na sinasadya natin at ginagawa natin. Kasi bakit? May kapalit po yun, may consequence po yun. Ayun po. Amen. Naisip ko lang din po yung kaninang tanong ni Mamita tungkol sa bakit inilintulad si Jesus sa isang tupa lamang, di ba? Kasi tingnan nyo na lang, kung inilintulad si Jesus sa manok, di pambira naman, tsaka sa elepante, mahirap naman siguro 'yon. No? Kaya talagang pinili ng Diyos. Alam niyo ba ayon sa pag-aaral, Ma'am si Papsi, yung dugo ng lamb, ng tupa, ito po'y nakakapagpagaling sa venom ng ahas. Nakita niyo 'yan, ha? Yung dugo mismo ng lamb, ito po ngayon ay ayon po sa pagsusuri ng mga doktor, mga scientists, ay nakakapagpagaling na po o nakakapagtanggal ng venom Venom. ng kamandag pag ikaw po ay natuklaw. So, Kita nyo, di pwedeng ba? i-inject yun. I-inject. Yes, opo. From lamb, no? Pagkatapos, nandun yung gamot, no? Para matanggal yung kamandag ng kamatayan. Yun yun. Amen? At saka napakasarap ng karne ng lamb. At Ay, opo, very literal po. expensive. Very At expensive po. walang kolesterol. Yes, less Kasi cholesterol po kinakain yan. niya, ano lang, damo lang. Very expensive Damo lang. ang lamb. Opo. Nakatikim po ako niyan sa Brunei nung nagtrabaho po ako sa palasyo ni Sultan Bulkiah, 2010. Mga ano kami noon, mess boy or bus boy. Eh pambihira, pagka sineserve na po ng mga waiter, iba po yung waiter iba yung mga bus boy. Ako po bus boy yung in-applyan ko noon eh. Eh nakikita ko yung pagkain nila talagang hindi kukuwit lang, pagkatapos wala na. Eh tagaligpit kami. Grabe, ang dami kong nakikitang mga yung malalaking sugpon, tawag doon lobster. Lobster. Tapos mga lamb chop, pagka nililigpit ko na, sisimplihan ko, tatago ko yung lamb chop. Pagka dadali namin sa kusina, sabihin ko sa mga kasama ko, pre, may nakuha akong mga lamb chop. Di ka, pag-ati-atiara natin. Ayos. Chow-chowin namin yun. Kaya lang, bawal mag-take out, bawal mag-sharon, makikita. So, So, doon na lang niya kinitira sa likod ng sa loob ng Oo. kitchen. Sa likod po ng kitchen. Eh, maglalaway ka po eh. Kuya Ramon, ang dami-daming pagkain. Grabe doon ko po nakita kung paano pakain ng mga tao sa buong Brunei si Sultan Bulkiah. Umiikot po kami sa buong bayan para lang mapakain yung mga tao ng mga lamb chop kasi birthday niya pagdating ng July. Yung na-experience ko po. Kaya yung lamb chop na yon talagang hanggang ngayon nalalasaan ko pa, nasa lalamunan ko pa yun eh. Okay, in addition sa nabanggit ko Uy, may kanina, pahabol pa. Opo. sabi ni Brother Ogs, yan. Uy, Kuya Ogs. Gamit niya yung natin sa ating kaibigan na si Odette. Opo, si Ate Odette. Lamb of God because He is the perfect, sinless Yes, sacrifice yun nga sasabihin. Correct. provided by God Himself to atone Yun the ang sins of humanity. Karakter kasi ng Amen. isang lamb yung inosente, Napaka-inosente ng lamb. gentle Amo. siya, humbleness niya. Yun ang Sino- karakter. Sasabihin ko na lang ngayon yan, Kuya Ogs, sumusunod na lang lagi unahan mo sa lang ako. Sa mga shepherd, di ba? Sumusunod Opo. lang lagi. Sumusunod lang siya. Literal po, ang mga tupa talaga, madaling sumunod. Pero mayroong mga tupa na matitigas ang ulo. Lumilihis, parang tayo. Yun yung siguro Diba? nawawala minsan. Oo, yun yung nawawala. Kaya nga mayroong panghawak na Mm-mm. yung tungkod yung pastol, Kuya Ramon, Ate Karim. Yung tungkod, Catheter yoke. Oo, pagka humihiwala yung tupa, literal, kinakalawit ng pastol yung dulo ng tungkod niya para maibalik sa pila. Ganon din po tayo. Kinakalawit po tayo ng Diyos para maibalik po tayo sa Kanya. Although masakit. Masakit po yun pag kinalawit ko sa liig. Pero gusto ng Diyos, maibalik ka doon sa mga tupang nauuna sa iyo. Yun yung mga servant ni Lord. We are the sheep and our Lord is our shepherd. shepherd. Kuya Ogs, salamat kasi nasa isip ko na yun eh. Naunahan mo lang ako. Thank you, Kuya Ogs. Nandiyan si Kuya Ogs. Si Kuya Amen. Ogs. Amen. Yeah. Okay. So, last question, Pastor. Sige po, Ma'am Sue. Okay, consequence and discipline. Ano Consequence ba ang is- pagkakaiba nun? Di ba? Siyempre, pag may nagawa tayong pagkakamali, parang tatay, dinidisiplina niya. ang anak. Yes, opo. So, I know there is a difference on that. Pero sa Yes, tingin ko parang Oo. pareho na Oo, didisiplina parang ka, may exact consequence din. Yeah. Didisiplinahin tayo ng Panginoon. Kasama yon yung, halimbawa ngayon yan, na nagkamali tayo, nagkasala tayo. May consequence yun, may parusa. Pero isa yon sa pagdidisiplina niya sa atin. Yun. Para magtanda tayo. Katulad ng tatay natin, nanay natin, di po ba?
nakagawa ka ng mali, o papaluin ka niya. Part ng discipline yun. At yun ang gusto ng Diyos sa atin. Madisiplina tayo, sumunod tayo sa Kanya, at huwag na nating gagawin yung mga mali pa nating Amen. ginagawa. Kasi ayaw ng Diyos na mawalay tayo eh. Ang tao lang naman, Ma'am Si Papsi, yung umaalis sa Diyos eh. Ang Diyos nandyan lang. Hindi mo Tayo maalis. lang ang umalis. Opo. Mhm. Tayo lang ang matigas ang ulo. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, talagang binibigay niya palagi, open arm siya. Anak, halika rito, balik ka. Laging may Nandito lang second chance. Laging may second chance, may third chance, may fourth Lahat ng chance. chances. Yes po, sa atin nga, 3 pagkakamali mo lang, wala ka ng chance sa tao eh, di ba? Pero kay Lord, lahat ng chances nasa Kanya. Hanggang buhay ka pa. Habang buhay ka pa. May chance Kaya ka. nga may kasabihan po, di po ba? Habang may buhay, may May, Mali. ayaw ko na sabihin. Sumagot si Ma'am. Nadala na siya. May pag-asa. Nadala. Mali. Hindi. May pagsubok. Hindi, may pag-asa po tayo. Ibig Okay. sabihin, habang humihinga tayo, may pag-asa pa tayo Ay, oo. maligtas. Amen. Kaya masarap yung maganda yung Ma'am Si Papsi, yung mga pastor, Christian, na naglilibot sa hospital. May mga naghihingalo doon, nag-aagaw buhay. Lalapitan ng mga Christians yun. Tanggapin mo si Jesus. Binubulong lang yun, oh. Pag natanggap nila yon at nakita ng Diyos talaga yung puso nila, save yun. Kaya lang, wala silang crown. Yun ang kaibahan ng mga Christian. Pag tayo nagpatuloy na naglingkod kay Lord, hanggang sa kamatayan natin, meron tayong crown. Pero yung mga taong nalublob sa kasalanan, pero nung mamamatay na sila, nakahingi sila ng sorry kay Lord, forgiveness, maliligtas pa sila, kaya lang wala silang crown. Nakapasok Yun ang sa langit, pero walang Nakapasok sa Walang langit. crown. walang medal, walang Walang crown. medal, walang reward. Tayo, na mga Christians, yung talagang nag-serve kay Lord, hanggang sa kamatayan, Mm. may crown tayo. Kaya makikita-kita tayo doon, Ma'am Si Papsi, pagdating ng araw. Makikita natin si Mamita Lala, 3 corona yan. Patong-patong pa nga. Patong-patong yan. Meron pang marami yan may ang medal pa yan. May medal May pa. medal pa, opo. Oo. Kaya sarap-sarap. Kala nila, kwento lang yan. Anong kwento? Sabi Totoo sa Bible yun. yan. Totoo Totoo yun. yun. Meron Crown pang of gift glory. certificate yan. May pabigay Oo. pang pakotse ang Panginoon. Wala namang imposible kay Lord. Ay. May nagtanong nga sa akin Kuya Ramon, sabi sa akin, Pastor Sam, ako po, pet lover po ako Mahilig po akong mag-alaga ng aso. Kaya lang ilang beses na po talaga akong namatayan ng aso. Kasi nga, yung buhay ng aso, ilang taon lang. Mahal na mahal ko po siya. Pagdating ho ba ng panahon, pagdating ko sa langit, pwede ko pa siyang makita. Why not? Sabi ko gano'n. Maybe. Kasi ang Diyos makapangyarihan. Mhm. Pwede ibigay sa iyo at makita mo muli, makasama mo sa langit. Walang imposible sa Diyos. Sabi sa Bible, hindi natin arok ang kaisipan ng Diyos pagdating sa inihanda niyang kaharian sa atin. Kaya posible po yun. Meron kang alagang hayop na minahal mo. Pwedeng ipakita ulit sa iyo ng Diyos yun. Pwedeng ibigay ulit sa iyo ng Diyos yun. Amen? Kaya nga lang, hindi na tayo yung pagdating natin sa langit pag hinanap mo, nasaan si Chong? Huwag mo nang hanapin yun. Iba na kaisipan natin. Kasi pag hindi natin nakita doon, ibig sabihin, hindi siya sa karapat-dapat sa langit. Pero hindi na natin iisipin yun. Iba na yung kaisipan natin sa langit. Amen. Salamat po sa Lord. Okay. Salamat po sa nagtanong, si Mamita. Mamita, walk away, let's go. Okay, I think nasagot niyo yung tanong ni Rachel. May memories pa rin po pagdating sa langit. Nabasa ko yan Memories? What Opo. do you mean? Ayun. Memories, ibig sabihin kasi ang kaisipan natin, Caricel, is panlangit na. Oo. Wala na yung kaisipan natin sa lupa. Kasi Wala pag na. ang kaisipan mo nasa lupa pa, may stress ka. Ay, ano kaya nangyayari kay nanay? Ano kaya nangyayari sa anak ko? Nakagraduate ba? Mm. Di ba? Pag nasa langit ka, hindi na, bagong kaisipan na tayo, makalangit na kaisipan na. Wala na yung mga pangmundo. Wala nang kasalanan. Wala nang stress. Di ba? Sabi sa Revelation 21 verse 4, wala nang pagtangis, wala nang sakit, wala nang pagluha, wala nang stress. Kaya yung kaisipan natin, wala na yung naging kaisipan mo sa lupa. Payapa ka na, Ate Richelle. I think parang may nabasa akong ganung article sa Bible na Opo. hindi article, scripture sa Bible na Opo. kapag Yes. namatay, halimbawa yung asawa mo o kamag-anak mo, pag pareho kayo nakapasok sa kaharian, sa kingdom, Opo. parang namumukaan mo lang siya, Yup, may recognition po. pero hindi mo matatandaan kung ano yung relasyon mo sa kanya. Parang Wala na akong mga Wala. mag-asawa, Oo. wala na. yun ang intindi ko doon. Parang
Ewan ko, correct me if I'm wrong. Tayo po yung mga, parang mga anghel na lang, sabi Yeah, sa Bible. Ganon. No? Yeah. Parang mga anghel na lang Hindi tayo. ba yung Basta- ano ba yung scripture na yung ilan ba yung asawa niya? yun po, Kuya Ramon. Namatay yung kaninaga doon. Oo. Nakatatlong asawa siya. Panginoon, paano po pagdating ko doon? Sino yung unang asawa? Sino yung asawa ko doon? Mm. Wala na yung kaisipan yung ganon. Kasi para kayong mga anghel na. Wala na Yun yung yun. ganon. Yung mag-asawa, ganon, ganito. Yun yung pinapaunawa sa atin sa Bible. Hindi na tayo magkakaroon ng, diba, sa Iska, asawa ko, nagkita kami sa langit. Hindi na kami mag-asawa kayo, Kuya Ramon. Mm. Magkakapatiran lang tayo doon at para tayong mga anghel na lang. Iba ang kaisipan natin. Hindi natin maipaliwanag kasi nga, hindi natin maarok yung ginawang o yung kaisipan ng Diyos na inihanda niya doon sa langit. Amen. Mhm. Salamat po sa Lord. Alright. Wala na Amen. tayo? Okay Wala na. na. Okay. So, Wala na. prayer po tayo. Si yung Baby Calvin. Yun. Kelvin. Yan, tinake-note mo kanina, no? Yes po. Basta sinabi nyo, tinitake notes ko yan. Yes. Si Baby Calvin, mayroon siyang heart surgery. Sa Ah, India. Hindi pa Sa sure India. kasi Hindi pa siya na-surgery sure. na siya nung una. Nung una, So, babalik naalala ko. siya ngayon uli. For Ah. hindi pa alam ng mother kung Or ano check-up uli ang ulit. gagawin sa kanya. Mahalaga doon yung mga Mhm. check-up ulit siya. Yeah. Tapos may nabasa ako kay Brother Tristan, yung kamay daw ni sister wife niya, si Ate Yung may Marilyn eczema. Sema. Ay, Dapat naku, wag uso kakain yan. ng mga Ano? malalansa, isda, Yes. Opo. chicken, Maalat. anything na malalansa. Malansa. Nakaka-allergy po yan. Yung mga Maggulay ganon. ka lang, gulay. Oo. Yun. Opo. Prutas, Wala na, kung ano. That's it. Wala na. wala na po ibang magpapapray. Pray request natin. Yan. Wala po. Siyempre. Ako, healing pa rin ako. Healing. Healing. Healing, Continuous syempre, healing Kuya kay Ramon. Papsi. Complete healing. Opo. Healing. Hindi po nawawala sa prayers po namin yan. At syempre, Kuya Ramon, dito kasi 9 na. Oo, ang dami nang bumabate. Birthday pa, Kuya Ramon. Oh. Bago ka mag-prayer, Pastor, Opo. batuin muna natin si Cecilino Hamurabo, Hana Abi Singh from India. Si Lino Amirabo po. Apo. Yung kaibigan ni Pastor Marivic, si Merita Vicente, at saka si Marita. Tatay George Lenado. Ayan, I think na-meet ko tong dalawa. Shout out din kay Siyempre si Brother Ogs. Brother Ogs. Yeah. Si Mary Juliet, si Nanay Rosario, at siyempre, si Pastor Kiko. Ayan, babati lang daw. ng Ano pangalan ni Manigo. Marita Vicente po? Merita Vicente. Marita Vicente. Kaibigan Tapos ni si kaibigan po ni Pastora. Oo, na-meet ko na Tapos yata po si to. George Calcejo. Leonardo. Leonardo. Kala ko Leonardo. George Calcejo. Okay. Yeah. May mga, pagpe-pray po ito. Tsaka si Celino. Ay, hindi. Mga ano yan. mga check-in. Nag-check-in lang. Akala ko pagpe-pray din po. Ay, ay, pag-pray natin lahat ng mga Lahat. Okay, opo. Mga Amen. needs. Siyempre si Kuya Ramon, dahil birthday niya ngayon, Mhm. ang bati ko'y happy birthday. Happy birthday, ang bati ko. Okay. Mamaya sunduin kita. Sige. Siyo. Praise the Lord. So palakpakan po natin si Jesus. Amen. Si Diyos lamang po ang papuri, mga kapatid. Si Diyos lamang po ang kaluwalhatian. Tayo po yung po at manalangin. O dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan, Diyos sa mapagmahal, Diyos sa mapagpatawad, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, sa paggabay sa amin, pagsama sa amin, Lord, ng Holy Spirit. Lord, thank you. Naidaos po namin po muli yung araw po na ito sa amin dito sa Pilipinas, sa araw ng Huwebes, kina Ma'am si Papsi, araw ng Miyerkules. Salamat, Lord, nakakapagpatuloy po kami sa biyaya at habag mo, Lord, Panginoon. Patuloy mo kaming pinalalakas. Patuloy po naming dalangin sa iyo, God, ang aming pong Papsi, Ramon Pascua. Yes, Lord. Lord, yung kanya pong complete healing. In the name of Jesus, Lord. Amen. Hallelujah. Ang mahabang buhay, maging kay Ma'am si Karim Pascua. Pagpalain mo po ang mag-asawa po na si Papsi, Ma'am si Lord. Yung kanila pong ginagampanan dito sa iRadio, Lord, ay napakalaki pong bagay para sa mga nakikinig. Sapagkat ito po'y programa mo, Panginoon, hindi po ito programa ng tao, Lord. Ito po'y programa mo upang maipahig namin kung gaano kakadakila, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Kaya lagi po namin iniiling, Lord, na pagpalain mo kami, pagalingin mo kaming lahat. Si Kuya Ramon, Lord, complete healing. Good health, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Lord, in the name of Jesus. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Kasama din po namin sa prayers po namin ito, Panginoon, si Baby Kelvin, Lord.
Siya po ngayon ay meron pong follow-up check-up na gaganapin po sa India. We pray, Lord, na yung medical check-up sa sanggol po na ito sa baby Kelvin, Panginoon, dalangin po namin na maging maayos at kung ano man po yung mga susunod pang mga dapat gawin sa kanyang physical na kondisyon. Panginoon, dinudulog po namin, O God, na maging maayos na po, maging malusog na po si baby Kelvin, Panginoon. In Jesus' name, nakikita mo po yung mga tao po na ipinapanalangin po namin sa iyo, Panginoon. Abutin mo sila ng iyong naghihimalang kamay, O Diyos. Ganon din, Panginoong Diyos, kasama din po sa prayers namin si Ating Maridet Gamos, Lord, Alejandro, yung kanya pong kamay na ngayon ay merong mga eczema, Lord. I pray, Lord, we pray na paggalingin mo po yung anuman pong karamdaman ni Sister Maridet. At patuloy din po namin inihiling, Lord, yung lubos na kagalingan din po ni Mami Irene Gabriel Manalo. In Jesus' name, maging, Lord, yung heart enlargement, yung pati liver ni Pastora Marivic Lejano Cruz, Lord, patuloy po namin dinudulog siya sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, kagalingan po, Panginoon. Ganun din po, Lord, kay Ate Maria Stella Hamurabo, yung kanya rin pong diferensya sa puso, sa kidney, sa mata niya, Lord. Panginoon, hindi po kami magsasawang humingi ng habag sa iyo upang ang mga mahal namin na kapatiran na ito ay paggalingin mo, Panginoon. In the name of Jesus. Maraming pong salamat, Lord, sa katuruan na napagbahagian namin ngayong araw na ito tungkol sa pagsasakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo para hanguin mo kami sa kamatayan at bigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. We pray, Lord, na magampanan namin, matugunan namin, at umayon lang kami sa iyong kalooban habang kami po ay nabubuhay dito sa mundong ito. Maraming pong salamat, Lord, at anuman po yung mga prayer request pa namin, Lord, ngayon pa lang, Lord, in the name of Jesus, we claim it, we believe it, we receive it by faith, in Jesus' name, the answered prayers, in Jesus' name. Salamat po, Lord Jesus, at minsan pa, Panginoon, ay binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kuya Ramon, Ma'am C, thank you very much. Thank you po. Kita-kits tayo bukas. Bukas naman, Pastor. Alam na this. Okay po. Yes, I'm always ready. Nandito lang po. Pastora Maridet bukas. Ay, si Pastora Maridet. Oo. Kaya samahan mo Yan. ako. Then next Saka week, may nabalitaan po ako, Kuya Ramon, na meron pong isa pong pastorang na-invite tayo. Yes. Sa Friday. JIL. Oo. Ayan, JIL. Ayan, mamimit natin. Mamimit ko siya sa Friday yata, Saturday. Next week Saturday straight naman kayo ni Rejoice. Sige po. Ganon? Silang dalawang papasada solo for the whole week. Pero baka hindi pa sure si Rejoice. Hindi sure Wala siya. nang pa. Hindi pa. Oh. Baka hindi pa sure. Sure daw siya, sabi niya. Okay, sige po, sige po. Praise Okay. the Lord. Salamat po muli, mga kapatid. Ay, by the way, mamaya po, 5:30, tuloy na po Yun. tayo. Kasi ilang linggo po tayong wala. Kaya tuloy po yung aming iRadionatics BSN Kumustahan. Wow. Resume na ulit. Resume na. Yes po. Okay. Resume na ulit. God bless po mga kapatid. Ma'am C, Papsi, God bless you. Thank you. Thank you. Chup chup. Chup chup. Bye-bye. Bye-bye. Bye po. If I'll never sing another song. Bye-bye. Thank you, Kambo. Ayan. Nag-process naman siya ngayon. Hindi niya may sara. Ayan. Ayan. Ganun talaga ang Panginoon. Siya yung lamb, sacrifice. Kaya nga naging lamb dahil gentle, kind, innocent, humble. Yun ang character ng isang tupa. Kaya yun ang ginawang sacrificial lamb. Alright, tayo magpapaalam na at kita-kits na naman tayo bukas. And we hope to see you again. Almost lunchtime na, 12 o'clock na, no? Chibuga na dyan sa inyo. Marami na bumabati. Ano? Your greetings are good, but I need cash. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pasco. Karim Pasqua. Good night and God bless po sa inyo. Enjoy your lunch. Ingat-ingat. Bye-bye. Po si Pastor Sammy Santos at ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Salamat po. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.